Ginaya siya ni Aljon patungo sa silid nito. May kama na kasya ang 3 tao. Humiga muna siya at nagunat. Kanina niya pa gustong mahiga ng maayos dahil sa sakit ng kanyang balakang. May sariling banyo ang silid ni Aljon kaya hindi na niya kailangang lumabas pa ng silid upang pumunta sa banyo sa may kusina. Kinuha niya ang isang maleta na may lamang damit at naglabas ng pantulog. Lumabas siya ng silid pagkatapos. Amoy insenso ang buong bahay upang maitaboy umano ang masasamang nilalang. Minsan daw kasi may naliligaw na aswang sa bayan ng Makaling. Habang nasa hapagkainan, ikinuwento ni Claire ang nangyari at kung bakit pinili niyang sumama sa nobyo. Baka sa mukha ng mga magulang ni Aljon ang pagkabigla ng malaman na nais ipalaglag ng ina ni Claire ang sanggol. Kahit siya man ay hindi makapaniwala na mas nais nitong ipapatay ang sariling apo kaysa buhayin. Ang sama pala ng ugali ng mga magulang mo, Ate Claire. Mabuti na lang talaga at sumama ka dito. Ikaw talaga, Simon. Hindi ka nag-iisip. Siyempre, ngayon lang yan. Pero sa oras na masilayan nila ang kanilang apo, panigurado pag-aagawan pa namin kung sino ang mag-aalaga. Kaya Claire, lilipas din ang galit ng pamilya mo at matatanggap niya din si Aljon. Sana nga po, Ma. May awa ang Diyos sa inyo, anak. Alam niyang kaya niyong harapin ang pagsubok na iyan kaya binigyan niya kayo. Lalo ka na Claire, dahil walang magulang ang kayang tiisin ng anak, pero may mga anak na kayang tiisin ang mga magulang. Salamat po sa payo niyo, Mama. Ang bait niyo po sa akin kahit ngayon lang po ninyo ako nakilala. Wala yun, Claire. Pamilya tayo at ang pamilya ay nagdadamayan sa lahat ng oras. 'Di ba, Aljon? Opo naman, Ma, Pa. At kahit kailan, walang iwanan. Bandang 10:00 ng gabi nang biglang may nahulog sa bubungan. Ang buong akala ni Aljon ay niyog ang nahulog, ngunit ilang sandali ay parang may naglakad na sa bubungan. Nilingon niya si Claire, napakahimbing ng tulog nito. Nakiramdam pa siya sa paligid hanggang sa may narinig siyang tunog ng tiktik. Doon na siya napabalikwas ng bangon. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa may pinto ng kusina, saka bumalik sa silid nila ni Claire. Nagtatakang tinitigan siya ni Claire nang gisingin niya ito. Sumenya siya na huwag maingay at ipulupot ang itim na kumot sa may tiyan niya. Biglang naging maalinsangan ang panahon na kanina lang ay malamig. Napatakip sila ng ilong na makaamoy ng parang dumi ng manok. Nakarinig sila ng mahihinang kaluskos mula sa balkonahe. Dahan-dahan dumapit si Aljon sa may bintana upang silipin ang kung sino man ang nandoon. Nagulat siya nang makita ang isang halimaw na nanlilisik na nakatingin sa kanilang silid. Nakakatakot ang itsura ng aswang. Kitang-kita niya ang naglalabasan na matatalas nitong mga pangil. Mayroon itong sabog na malalagong buhok, mahaba ang mga kuko at ang dila ay nakalawit na may tumutulo pang laway. Hinila niya si Claire palabas ng silid. Pupuntahan sana niya ang mga magulang pero nandoon na pala sa sala ang mga ito. May hawak ang mga ito ng pinatulis na kawayan. Si Simon naman ay may hawak na asin. Lintik talaga ang aswang na ito. Abay, ang lakas ng pang-amoy. Nakasunod agad kay Claire. Hala, Vicenta, bantayan mo ng maigi ang manugang natin. Ikaw, Simon, huwag mo silang iwanan dito at baka makapasok ang tiktik na yan. Akong bahala pa. Simon, pakibalik ng walis tingting sa pintuan upang hindi makapasok ang aswang. Paalala ni Aljon sa kapatid. Lumabas ang mag-ama upang harapin ang aswang. Namataan nila ito sa may bintana at nagpupumilit na makapasok sa loob. Hoy aswang! Halika dito! Tayo ang magtutuos. Akala mo ba ay hindi kita kilala? Pwes, dyan ka nagkakamali. Bukas, pagpatak ng bukang liwayway, susunugin ko ang bahay mo. Galit na bulyaw ni Aljon sa tiktik. Nanlilisik itong tumingin sa kanilang kinaroroonan at agad siyang sinunggaban. Nagpambuno ang dalawa habang gumugulong-gulong. Natamaan niya sa braso ang tiktik ng tinaga niya ito. Mabilis itong umalis sa pagkakadagan sa kanya. Kasabay ng pag-atungal ng halimaw ay iwinasiwas nito ang dila patungo sa leeg ni Aljon.
Napatili ito sa sakit dahil parang kutsilyo ang talim ng dila nito. Umagos ang dugo sa kanyang leeg. Muntik nang mapugto ang kanyang hininga. Unti-unti na rin ng dilim ang kanyang paningin. Hindi na malaya ng tiktik ang paglapit ni Ador sa kanyang likuran. Buong lakas niyang itinusok sa likod ng halimaw ang matulis na kawayan. Nangingisay ito sa sakit. Bumagsak sa lupa si Aljon nang lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ng tiktik. Nilapitan siya ng ama upang alalayan na makapasok sa bahay, pero nilundagan si Mang Ador ng aswang sa likuran. Nawalan ito ng balanse at natumba. Gamit ang matulis na dila, itinusok ito ng tiktik sa likod ni Mang Ador. Napasigaw siya sa sakit ng maramdaman ang matulis na dila nito na parang humihiwa sa buo niyang kalamnan. Galit na ipinagmumura ni Aljon ang halimaw. Kinapa niya ang itak na nabitawan hanggang sa mahawakan niya ito. Pinagkakalmot ng tiktik ang likod ng kanyang ama. Kaya walang pagdadalawang isip na tinaga niya ang nakalawit na dila ng tiktik. Naputol ang dila ng aswang at agad na dumaloy ang itim na dugo. Kinuha ni Aljon ang matulis na kawayan at paika-ikang lumapit sa tiktik. "Buwisit kang aswang ka! Alam kong ikaw yung matanda na nakasabay namin sa bus. Uunahin na kitang patayin kaysa mabikti mo pa ang mag-ina ko." Nag-aapoy na sa galit ang mata ni Aljon. Kahit nahihirapang igalaw ang kaliwang braso, nagpumilit pa rin siya na isaksak ang matulis na kawayan sa aswang. Muling umatungal ng malakas ang tiktik hanggang sa humina at nawalan ito ng buhay. Nalalagas ang mga balahibo sa katawan ng tiktik hanggang sa muli itong naging tao. Tama nga si Aljon, aswang nga ang matanda na nakasabos na nakatingin kay Claire. Nangihinang naupo si Aljon katabi ng ama. Lumabas naman si Aling Vicenta at Claire at nagmamadaling lumapit kay Mang Ador at Aljon. Umiiyak si Claire na yumakap sa nobyo. Ramdam pa din niya ang takot na baka mawala ito. Dinala nila sa ospital si Mang Ador at Aljon upang maipagamot. Naging abo naman ang katawan ng tiktik nang sumapit ang bukang liwayway. Hindi na naulit ang pangyayaring iyon na ipinagpasalamat na din ng magnobyo. Magpaganon man ay hindi pa rin sila naging kampante. Mas naging alerto sila upang makasiguro na wala ng aswang ang bibisita sa kanila.